Ito pa, mga kababayan, yung sunod natin pag-uusapan, mga dipuga, itong mga DDS, itong mga animal. Mamulait, ayan, may galab shoutout, Mamilina Garcia, and kay Nilia Lantives. Ayan, may galab shoutout po. Ito yung sunod, mga kababayan. Naku po, ano yung sunod? Dito tayo, mga kababayan. Ako, ito na, mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, si Sara Duterte, kinasuhan po ng panibagong kaso si Ramil Madriaga. Ma'am Berhinia Domingo, Kabindors Vlog, hello po. Si Ramil Madriaga, mga kababayan, ay kinasuhan na naman ni Sara Duterte ng perjury. Panibagong kasong perjury na naman ito, mga kababayan. Bakit? Bago ko i-play, kaya po kinasuhan ni Sara Duterte si Ramil Madriaga ng panibagong perjury dahil lahat ng testimonya ni Madriaga ay lumabas sa impeachment. Kahit hindi na nga si Madriaga lalabas eh. Mamin mo silo po. Kahit hindi lalabas si Madriaga, tumugma lahat. Una, yung ex-general manager ng Land Bank, no? Kung magkano ang pera, anong lagayan, tugma sa testamento ni Ramil Madriaga. Yung testamento ng general manager ng Land Bank noon, nung panahong nagpa-withdraw si Sara ng confidential fund, tugma sa kwento ni Ramil Madriaga. Pangalawa, yung bag na nilagyan ng pera, tugma sa kwento ni Ramil Madriaga. Pangatlo, yung binulgar ni Gina Acosta kahapon, 125 million binigay niya kay Lacheca sa utos ni Sara at inabot ni Lacheca kay Madriaga, tugma. Kaya ang ginawa ni Sara ngayon, nagkaso na naman siya. Ito po, mga kababayan, Diyos mio Marimar, Sara, kinakabahan ka na. Oo, eto, mga kababayan. Kabadong-kabado na, mga kababayan. Naghain ng panibagong perjury complaint si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagmano-mano ng bise. Ang reklamo, inihain ng bise sa Taguig Prosecutor's Office kaugnay ng supplemental affidavit ni Madriaga noong April 11, 2026. Yan na. Matatanda ang sinabi ni Madriaga noon na nag-deliver daw siya ng mga bag ng pera sa utos ng bise. Ayan. Bagay na itinanggi naman ni Duterte. Ayon sa kanyang abogado, isinampan nila ang reklamo upang mapanagot si Madriaga at maipakita ang anyay malisyoso at walang masihang tangkang pagpapa-impeach sa bise. Nakita nyo naman, mga kababayan, dahil kaya sinampahan nila, kasi ramdam nila, mga kababayan, kapag sinampahan mo si Ramil, ililitis ng ililitis yan. So haharangin nila ng haharangin si Ramil na hindi makalabas. Ngunit, mga kababayan, ay nadulas ang dila ni Gina Acosta kagahapon at inamin niya sa pagpiga sa kanya ni Attorney Ligutan. Ito po, mga kababayan, pakinggan natin. Nako po. 4 na malalaking oblong na bags ang pinaglagyan ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds ni Vice President Sara. Ayon, kay Morita Luz Biminda. Maraming salamat po, ma'am, sa yung 800 yen super sticker. Thank you so much po. Nang i-encash ang cheque sa Land Bank Shaw Boulevard branch noong December 20, 2022. Yan ang kinumpirma ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ayan Si na. Acosta ang kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon para sa paglilitis. Gumamit ng AI-generated representation ng prosecution team nang itanong ito kay Acosta na tinutulan ng Defense Counsel ni VP Duterte na si Attorney Lyndon Bakil. Subalit pinahintulutan ng impeachment court. Parang ganyan po ba yung 4 na bag na pinaglagyan nyo? Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round. Opo. Ang Yun sa- po. Ang sa akin, ang dinala ko na bag is pag ganun po ang zipper. Buo, mahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay, number 1, yun ang isang pagkakaiba. Kulay, Itim. Kulay black. pareho. At 4 na bag, kumasa yung 125.
Apat po na bag, Your Honor. Okay. Gumamit din ng simulation ng tig 1 million pesos na halaga ng bundles ng House Prosecution Team sa paglilitis para kumpirmahin kay Acosta kung gaano karami ang halagang 125 million pesos. Ito yung simulated 10 bundles. The size is similar to 1,000 peso bills. Ma'am, yung 1,000,000, pwede niyo pong hawakan if you want. If you want lang, ha? Ay, lagi dagan, ma'am, ha? Now, yung 1,000,000 pesos, kamukha ba? Ito, hindi pa napansin to ng tao. Sabi nga ni Attorney Ligutan, Ma'am, pwede mong hawakan if you want. Ayaw lang idagan, ma'am, ha? Narinig nyo? Huwag mo lang itakbo, ma'am. Ulitin ko, Nagjujoke si Ligutan dito, hindi napansin ng mga abogado ni Sara. Sabi niya, ma'am, pwede mong hawakan if you want. Sabi ni Acosta, hindi. Sabi niya, ayaw lang idagan, ma'am, ha? Ibig sabihin, wag mo itakbo, ma'am, ha? Ito, pakinggan nyo, pakinggan nyo. Ito. Similar to 1,000 peso bills. Ma'am, yung 1,000,000, pwede niyo pong hawakan if you want. If you want lang, ha? Ay, lagi dagan, ma'am, ha? Now, Diba? Pwede mong hawakan, ma'am, ha, if you want lang, ha? Ayaw lang idagan, ma'am, ha? Hindi narinig to ng mga abogado ni Sara. Kahapon ko pa to narinig. Sabi ko, ito si Attorney Ligutan, humihirit ng joke. Pwede mong hawakan, ma'am, ayaw idagan, ma'am. Libuga. Wag lang daw itakbo. yung 1,000,000 pesos, kamukha ba ng isang bundle na ito? Halos ganyan po ba? Ganito po, Your Honor, basta nakabalot po siya ng silok. Ma'am, kayo naman. Makikita niyo naman kung halos parehas eh. Para halos parehas po ba? Yun lang ganun kasi yung brain tanong. May similarity gamay, Your Honor. Okay. May manggod siya. Gagmay. Lapad-lapad man ang kwarta. Kinumpirma ni Acosta na nang i-encash ang 125 million pesos noong December 20, 2022. Inirelease niya ito, security officer na si Colonel Raymond Dante La Chica. Ayon kay Acosta, hindi recipient ng confidential funds si La Chica kundi pagpatupad ng confidential operations. Ginawa rin niya ang hakbang sa utos ni VP Duterte. Patay. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel La Chica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the special disbursing officer Patay. na ibigay yung 125 million pesos in cold cash Patay. sa isang security officer, Colonel La Chica. Raymond Dante La Chica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte. Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular Apos. ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds? Saan po sa joint circular? Alam niyo At po? saka ayon po sa utos ng head of agency kasi meron po siyang security officer na order, Your Honor. Based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam. Kita nyo, sa dami-daming sinabi ni Gina Acosta, wala talagang nakapansin sa kanyang bangs. Sa dinami-daming nanggigigil kay Gina Acosta, hindi nyo man lang napansin yung kanyang bangs. Yung nakatali tapos may bangs siyang ganun. Nakaganon yung bangs niya tapos nakaganon dito. Ay, nako mga kababayan. Planchadong bangs, di ba?
Sa dinami-daming nanggigigil kahapon, wala man lang talaga ako nakitang comment na, ganda ng bangs ni Gina. Tignan nyo, sisikat to sa salon, yung mga ganitong bangs. Ambot sa bangs ni Gina. Di ba? Kita nyo mga kababayan, rinig na rinig nyo na. Kaya nag-file ng kaso, mga kababayan, itong si Sara Duterte, panibago kay Ramil Madriaga, dahil mga kababayan ay, patay tayo dyan, mga kababayan, nabibisto kasi una, inamin na ni Gina Acosta na ipinadala niya kay La Checa. Ngayon, natanggap ni La Checa, kanino inabot? Kay Ramil Madriaga. O ngayon, ang tanong kasi dyan, mga kababayan, ganito yan mabibisto sila dyan. Una, si Gina Acosta ang nag-withdraw. Pagdating niya sa opisina ng OVP, binigay niya kay La Checa. Ngayon, sino ang inabutan ni La Checa? Kung bakit nagastos ang 125 million na yan, huwag mong sabihin si La Checa ang nag-distribute niyan. Paano kung may maipresenta na si Ramil Madriaga ay naghatid doon sa ombudsman? May CCTV ang ombudsman, take note. Doon sa bar, may CCTV. Doon sa Laguna, may CCTV. Doon sa paghatid sa may Paranaque, sa Katagalugan Village. 1 billion yun, isang van. 1 billion. Malaking pera yun, mga kababayan. 1 billion. Puno yung isang high-ace van na kulay itim. Yun yung pinakamabigat. At alam nyo kung saan dinala. Doon kay Charlie, correct me if I'm wrong, Charlie Tan or Kenneth Dong. No? Sa utos ni Digong. 1 billion. Cash. Kita nyo? Bakit ko alam? May nabasa lang kasi akong papel. Na bukod dyan sa hinatid niya sa opisina, sa bar, may hinatiran siya sa Laguna at may hinatiran siya sa may parking lot ng ombudsman at saka doon sa parking lot ng Mega Mall, sa SM Mega Mall. Tapos, meron siyang isang hinatiran sa may Paranaque. No, hindi ko alam kung Katagalugan Village ba yan tawag doon. Doon sa bahay ni Charlie Tan or Kenneth Dong. Hindi ko alam basta drug lord yan. O nakaibigan ni Pulong. Hinatid doon sa utos ni Digong. Alam nyo na. Kasi actually yan si Madriaga, tao talaga ni Digong yan. Inilipat lang ni Digong kay Sara kasi alam ni Digong na bababa na si Digong, si Sara ang papalit. 'Di ba? Alam nyo na, mga kababayan. So yun lamang po. Klarong-klaro po, mga kababayan. No? Yung ating pinag-uusapan ngayon. Diyos ko mga kababayan, imagine ninyo binaha na ang buong Pilipinas, binagyo na lahat-lahat. Si Sara, nagawa pang mag-Japan. Putragis na yan. Kita nyo, tingnan nyo. Samura, Depensa ang Metro Manila Council kaugnay sa hindi pagsuspinde sa klase ng ilang LGU sa Metro Manila. Balita mula sa San Juan City. Hatid ni Radyo Patrol, Sus Legaspi. Sus! Jeff at Rica, hindi maaaring araw-araw ang suspensyon ng klase sa mga paaralan kahit nakararanas ng... Ay, wait lang mga kababayan. Na nawala. Basta yun na yun, San Juan. Alam nyo na, mga kababayan. Ay nako, Diyos ko, binaha na San Juan kasi nakita ko kasi marami akong kaibigan dyan Santa Mesa, matagal ako tira sa Santa Mesa. Alam ko naman talaga yung lugar na Santa Mesa, pag umulan lang yan dyan, street, isang linggo, putang ina, ang lalim ng tubig dyan. Santa Mesa, San Juan, Calintong, Quezon City, Cainta, Marikina, Pasig, Floodway, lahat yan. Puno ng tubig yan. Mga kababayan, Taytay, abot pa ng Taytay yan. Tubig din sa Taytay, malalim, yung bagong palengke sa Taytay, abutin yan dyan. No? So alam nyo na, mga kababayan. So yun lamang. Quezon City yata malala. Nako, malala din, mamulait ang kuan. Santa Mesa, Calintong, San Juan, malalim. Ako, na-experience ko yan.
Kung hindi ako tumira ng condo 5th floor, inaabot talaga. Buti wala pa akong sasakyan nung time na yon. Motor lang. So yun lang mga kababayan. Stranded kami 4 hours sa baha sa Santa Mesa, sabi ni Mama Maribek Cambalon. Lagi yan dyan eh. Yan, Santa Mesa, papunta yan ng Puresa, yan, Espanya. Nako, lalim ng tubig yan. Baguio nga, napakataas na lugar, binaha na eh. Take note Baguio, binaha. Kataas ng lugar ng Baguio. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po and see you next vlog. God bless sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. No? So thank you so much. Mag-ingat kayo palagi at sa mga binaha. Yung mga DDS binaha, deserve nyo yan. Hanapin nyo si Sarah. Sa mga hindi naman DDS na binaha, mag-ingat. No? At kung maaari, lumikas. At kung alam nyo naman na binabaha lagi yung lugar, maghanap na kayo ng ibang lugar na pwedeng pagtirhan na hindi binabaha. So yun lang, maraming salamat po. God bless. Thank you and see you next vlog. Bye-bye.